Yung happy feeling, nagta-times 20 yan. Extremes yung nararamdaman ko to the point na wala na akong pakialam sa nararamdaman ng mga ibang tao. Palagi akong kumukupit or kung di kumukupit, may binibenta akong gamit. Pero nung nasa kulungan ako, lahat ng pangako ginawa ko eh. Lahat ng bahay na iniwan niya, inubos ko lang ako sa sugal, tsaka ano na eh, wala nang pumipigil sa akin, continuous na to. Kasi nga inaway ko na pati kapatid ko. Sabi ko, ba't may coaching nakastart? May makita ko may mga tao. So pagkabot ko sa kanya ng pulis to, so tumakbo ko. Naka-civilian sila, inabol ako. Tumitira po kami. Habang tumitira kami, bigla po kaming pinasok. Yung kasama ko po na yun, most wanted po yun. Talagang tatrabahuin yung kaso. So I was just praying. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Pag lumabas ako, hindi na ako magdadrug. Paglabas ko po, wala pang 5 oras, na naman po ulit ako. Natatakot ako nung kasi that time, war on drugs pa rin po yun, Duterte. So ang ginawa ko nun, sige, habang di pa ako nahuhuli. Yung tulugan po nila ganun, dikit-dikit po talaga. Kasi nung kinakaus ko yung mga anak ko, galit na sila sa akin. Mga sinasabi ko kasi sabi na, pa, sinungaling ka, magaling ka magsalita, wala na kaming tiwala sa'yo. I told them to that I will go to the rehab. Sabi nung anak ko sa akin, what for? Sabi ko, gusto ko lang kita makita, yakap lang. Hindi na kailangan. Alam niyo, when I came in, it was the best decision that I ever made. Reconcile na kami ng anak ko. I was blessed po. I was happy. Na-feel ko po yung kamay ng Diyos sa buhay ko. I trust you 100% already. So parang for me, no, parang sabi ko, good morning po. Ako si John Glenn Misa. Tawag po nila sa akin, John Pet. Makikilala niyo po ako sa pangalan John Pet. I'm a recovering addict. 32 years, just to let you know po, 32 years po ako nag-drugs, no? Since I was 12. So, I'm 47 now. So, I'm almost 5 years na sober. Salamat sa Diyos, no? Just to start lang, I started taking drugs when I was 12 years old. So, yun, nag-try ako. Kasi when I was still young, no? Sa school po namin, I was a victim of of bullying. Nung maliit pa ako, ano po ako noon, bali scholar po ako noon that time. Scholar po ako, full scholarship po kasi I studied in a Christian school, no? That time kasi my father passed away 1984. So I was like 7 years old pa that time. Kasi nung maliit ako, yung nanay ko, Balit 1984 namatay yung dad ko. So, nung namatay na yung dad ko, my mom, hindi na siya nagpakasal ulit. So, she tried her best para mapag-aral kami sa magandang eskwelahan. Ngayon, one time she told me, sinabi niya sa amin magkapatid, saan niyo gustong mag-aral? Sabi niya sa akin, sabi niya, sa public school ba or sa Christian school pa din? Eh ako po kasi Christian po kami, family namin Christian. So, ay sabi ko sa sarili ko, gusto ko pa rin sa Christian school. So sabi niya, kailangan nyo mapasa yung kailangan nyo may pasa yung scholarship. Mag-apply tayo scholarship, kailangan mapasa nyo full scholarship kasi kung half yan, hindi ko kakayanin. Public school kayo mag-aaral. So ako, ginawa ko, sabi ko, sige ma. So we tried our best, no? Aral kami magkapatid, kami ng sister ko. Aral kami, nag-ready po kami for that scholarship. Kasi that time, it's an international school, at the same time, dollars pa siya nun. So, we tried our best. We prayed about it, no? Because of my mom din, ang nangyari, nakapasa kami for full scholarship. So, thank you, Lord. So, talagang full scholarship kami. That time, ang grades ko noon, matataas talaga. Okay, I was like grade 1, ganyan, grade 2, grade 3, matataas grades ko. As in, 90, kasi pag scholarship, kapag naka-scholar ka kasi sa international school, kailangan average mo per grade, per subject, 97 eh. 97, 98, kailangan ganon. So, ang nangyari sa akin, ganun ang mga grades ko. But dumating ako ng grade 5, nabully po ako eh. Nabully ako ng grade 12. That time, I was grade 5, I got bullied by the grade 12 student. Binully nila ako, natakot ako nun. So, ang nangyari po sa akin, I felt bad kasi, parang nalungkot ako nun kasi wala akong tatay, wala akong kuya. Meron akong nanay ko lang. But my mom, she tries her best to be a father to me and my sister, a mother and a father. She tried her best. Pero yung time na yun, parang naawa ako sa sarili ko. So sabi ko, this will never happen again. So since that day, nagrebelde ako. Nagrebelde ako sa sarili ko kasi sabi ko, hindi yun na mangyayari to. So nangyari sa akin nun, palagi na ako nakikipag-away sa school. Hindi na ako nagpapaape. Kahit na feeling ko, inaasar pa lang ako, pinapatulang ko na sila. So naging, naging war freak ako nun eh.
So, yung pagiging Kristiyano ko nawala din. Dahil dun sa mga pangyayaring yon. So, yun. So, since that time, napapaaway ako lagi sa school. So, dumating sa point na lagi ako nasususpend. So, nasira po yung scholarship ko. So, nangyari, I had to... So, madaling salita, na-kick out po ako dun sa school na yun. So, lumipat po ako sa isang private school din po. Dito lang malapit sa Parañaque. Dito lang sa BF din. So, nung lumipat po ako dyan, naging exposed po ako sa... That was when I was 12 years old. That's my first year high school po. Pinasok ko kasi grade 6 ako na-kick out. Tapos, first year high school, doon na po ako nag-aaral. And then yun, that was, as I remember, summer po yun, nakatikim ako ng natigman ko po yung iba po yung dating sa akin na that time kasi sobrang malakas talaga, sobrang sarap niya. Nagustuhan ko talaga siya. So that's part of my maybe nagre-rebel ako sa sarili ko, pero hindi ko naisip yung kapakanan ng nanay ko, hindi ko naisip yung magiging epekto sa kanya. Nung natikman ko, nagbago buhay ko talaga. Kasi bakit? Ang sarap eh. Sarap niya talaga. Kumbaga talagang nasira talaga yung buhay ko tuloy-tuloy. Kasi ang nangyari, pumasok na ako. Hanggang sa hindi na ako nakakapag-aral mabuti. Tuloy-tuloy na. Hanggang sa nagyayaya na ako ng mga kaklase ko na rin. Na kami palagi. So yun. Alcohol, hindi ako masyado. Hindi ako talaga kasi ang first talaga na gusto ko yung So yun. So that time also, I play basketball. No? Yung feeling kasi na yun, hinahabol ko kasi yung sobrang lakas niya. Yung nag-iiba yung personality ko kasi. So sobrang lakas niya, yung parang, yung kahit na yung mood mo, bad mood, pag nagiging good mood ka. Okay? Kaya nga na sinasabi ko, parang siya nagta-times 20 yung feeling ko. Yung happy feeling, nagta-times 20 yan. Nag-extremes talaga siya. Pati yung pleasure, no? And when it comes to, also, of course, when it comes to sex, no? I'll just say na rin, iba rin kasi yung feeling, no? So, extremes yung nararamdaman ko to the point na wala na akong pakialam sa nararamdaman ng mga ibang tao. So, syempre, wala akong pang-drugs. Ang ginagawa ko, kumukupit na ako sa nanay ko. Pa-konti-konti. Hanggang sa, I feel guilty, pero at the end of the day, pag nakuha na ako, babawi na lang ako. Babawiin ko na lang yan pagdating ng time. Iniisip ko palaging ganun eh. Babawiin ko. So, hanggang sa, okay na yan, okay na naman sa kanya eh. So, it keeps on going and going. Tuloy-tuloy. Palagi akong kumukupit, o kung hindi kumukupit, may binibenta akong gamit. It's been going on like that. Kung hindi man, maggaya ako ng mga taong magtitimira para meron akong pagsarili kong gamit, no? So, yun ang ginagawa ko kasi when I was that age, no? Tsaka yung that time din naman, mura pa yung... So, before ang shabu, 1989, 1990, yung 200 mo, kahit walo kayo kasya eh. Sobrang dami siya talaga. So, iba pa yung bigayan nun. Hindi pa siya ganun kadelikado. No? So, yun. It went on and on. So, before, I used to love basketball. Dumating sa point na may mga trainings ako na dapat papasukin ko na gusto ko sana maging, kasi mahal ko talaga basketball. Dumating sa point na nagpili na ako ng, kung anong pipiliin ko, magbabasketball ba ako o Kasi may time na magti-train ako, pwede ako mag-train pwede ako mag-apply for varsity ulit. Pero ang nangyari, titira kami. Marami kami titira. So sabi ko, saka na muna basketball, tira muna kami. So madaling salita, talaga nag-show po ako. Sinira ko yung pag-aaral ko. Talagang lahat ng katarantaduhan ginawa ko po Yung hindi pagpasok. Papasok ako para makabuo lang ako ng pangtira ko. Niloloko ko nanay ko, yung pag-tuition ko, binabiyahe ko. So yun po. So madaling salita, niloloko ko yung nanay ko the whole time while on drugs, no? So yun po. So eventually, time went on. So talagang kinarir ko po. So yun, biglang dumating no second year, nag-repeat ako ng first year, hindi na ako, nung second year, pumasok ulit ako. Tapos hindi na ako nakapasok all the way, no? Alam po ba nung ma'am po ninyo na nagda-drugs ako? That time, may hint na yung mom ko Kasi nag-aaway na kami. May hint na siya. May idea siya. Pero kasi that time, hindi pa uso yung shabu So, hindi niya alam. So, syempre, nakikita niya, hindi ako natutulog. Hindi ako napapansin kasi. Kasi mom ko on hand sa amin yan. Okay? Hindi nag-asawa yan. Binabantayan talaga kami yan. Lahat ng pagiging tatay at nanay,
ginampanan sa amin yan eh. So yung pag-aaral namin, tinututukan niya kasi gusto niya makatapos talaga kami. Maging maayos buhay namin. Hindi na siya nag-asawa. So yun po, so nag-aral, yun. So dumating sa point na, yes, of course, so, inaabuso ko na yung pagda-drugs, no? Hanggang sa 1998, nahuli po ako. First huli ko, 1998. Tapos, tumawag ako sa kanya, sabi ko, nahuli ako. So doon niya naisip na, doon niya nalaman talaga, nagsasabu ako. So yun, nung nahuli ako, tumawag ako, iyak, sabi ko, hindi ko na gagawin ulit. Tulungan nyo lang ako makalabas. At that time, mga 1998, ang drugs doon, ang pushing, Section 15, 16 pa, lumang batas pa nun. So, ang mangyayari doon, may bail pa rin kahit pusher ka. May bail pa din. So, may piyansa noon, 30,000, kung di ako nagkakamali, that was 1998. So, nakapagpiyansa po ako. Pero nung nasa kulungan ako, lahat ng pangako, ginawa ko eh. Sa loob akong kulungan, sabi ko, hindi na ako ayoko na talaga niyan. Although, tumigil talaga ako. Paglabas ko siguro tumigil ako ng 6 months. But you know, all those years, yung since 1989 to 97, 98, simula all those times, wala non-stop po yun, nag-drugs po talaga ako, So, nangyari sa akin, nag-withdrawal po ako. At that time kasi, iba yung klase na shabu nun eh. Malakas masyado. Iba na kasi ngayon. Siguro ngayon, it's like 30% na lang yung klase. Hindi siya sinlakas nun eh. So, nung nakulong ako, sumawag ako sa mom. Sabi ko, ma'am, nakulong ako. Dito ako nakakulong ako. So, tulungan mo ako. So, ginawa ng paraan ng nanay ko. My mom is a very good mom. No? Ang ginawa niya sa akin, wala naman kaming pera eh. May pinapaupahan lang kami. So, ano po siya? Bale, may mga kaibigan kami na abogado na tinawagan niya para tulungan ako. So, dumating sa point, yun na po. So, tinawagan niya, nagpiyansa ako, nakalabas ako after a week. Okay? Paglabas ko, yun naman ako. So, tumigil naman ako for like 6 months. Pero sumobra kasi yung tabako nun eh. I gained, kung di ako nagkakamali, 70 pounds in 2 months, 3 months. Kasi, nag-withdrawal ako, kain tulog ako. Ngayon kasi, if you sleep it over 4 days, okay ka na eh. Before, nag-withdrawal ako, umabot siya ng 2 months, kain tulog lang ako eh. Kain tulog, 2 months. So, nag-gain talaga ako ng weight hanggang sa pagdating ng mga 6 months, wala na, hindi na ako makanal, sobrang taba ko nang. Naghanap na ako ng So, nag-shabu na ako ulit nun. So, pag nag-iba na naman yung takbo ng utak ko. So, continuous. I went on and on, huli, kulong, paulit-ulit po yan as time goes by. No? So, for like how many years? So, tutulak na rin ako ng marijuana noong mga year 2000 until 2006, mga ganyan, bibenta ako. So, I tried working po sa, in a car company. So, yun, nag-work ako, tapos ang nangyari po sa akin, habang nag-work naman ako, nasisira yung trabaho ko kasi, dahil gusto ko So, yung sweldo ko, sa na pupunta. Okay, just to let you know, nagkaroon po ako ng anak ng 2004. Nagkaroon ako ng anak ng 2004. For my first child daw, 2004. Tapos nagtrabaho ako. Si mom ko pa rin nagsusustain sa amin. Kaya, so I tried working. Tapos yung pinagtrabahuan ko, sa droga lang napupunta. Hanggang sa nasira na yung trabaho ko kasi mas pinilo ko nilang mag-focus sa pagdodroga. So nasira po yun. Nag-drugs lang ako na nag-drugs noon. So, that was 2006. So, after that, it went on and on until yung bahay po namin dito sa BF nabenta namin. So, dito, may house kami dito. So, 2008, nabenta po yung bahay namin. Nagkaroon kami maraming pera, So, nagkaroon kami ng bahay dito sa isang village dito sa Parañaque at bumili yung mom ko. So, nakabili kami ng bahay dyan. Nagpagawa. So, pinagawang kami. So, si mom ko palagi nagsustain. My mom was already sick that time, May diabetes na siya. So, ang ginagawa ko lang, nagkaroon kami ng business sa books. Sa books niya, nag-business kami. Ngayon, yung books na yan, okay naman yung business namin. Kaso ang nangyari, hindi ko siya mapatakbo nang wala yung mom ko kasi ayaw niyang masira sa pera. Siyempre, nagbabayad yung mga Kasama ko po yung nanay ko sa business, tapos
bibenta kami ng libro. Ano po yun, workbook, textbook sa mga private schools. So after that, naging okay naman yung business hanggang sa dumating sa point na noong 2013, she passed away. 2012 ng November, my mom got amputated yung legs niya, yung right leg niya. Okay, na amputate kasi she has diabetes. So from there on, sabi niya sa akin, John, sabi niya, okay, tigilan mo na yung pagda-drugs mo. Kasi hindi na ako tatagal. Pag hindi na ako tatagal, ayusin mo na buhay mo. So sabi ko sa sarili ko, sige ma. Kasi yung it's like this, no? Sincerity kasi is there eh. Yung plano ko talagang tumigil, andyan. Pero I can't do it alone eh. Kahit natitigil ako ngayon, sabihin ko ayoko na kasi sobrang, yung negative effect ng pagda-drugs, sobra-sobra na eh. So after this, titigil ako, pero after a few weeks, babalik na naman ako. Kasi bakit? Hinahanap-hanap ng katawan ko eh. Gustuhin ko ba talagang tumigil, hinahanap-hanap talaga siya ng katawan ko. So it kept on going. Tuloy-tuloy lang siya. Hindi ako makafocus masyado sa pagtigil kasi yun nga, tuloy-tuloy talaga siya. So yun, so my mom, her legs got amputated 2012. So after like a few months, like that was February 2013, she passed away already. You know, pero before she died, she told me, sabi niya sa akin, John, I hope you, magising ka na, tigilan mo na ayusin mo na buhay mo. Kasi, ngayon, hindi mo siya maayos, pero ang gusto ko sana mangyari, ayusin mo na buhay mo para pagdating ng time, magkakasama tayo sa heaven. So that's her hope, no? So I told her, yes, ma'am. Kasi you know what, my mom, ano po yan, she did everything for us. She taught me a lot of things. Dami siya sinasabi sa akin na mga bagay na hanggang ngayon, masasabi ko na tama si mama. Never siya nagkamali. So ever since naman, she was always been like that to us. I felt so bad po kasi that time, before she passed away, yung sasakyan niya, sinasanla ko. Kasi that time po, nahaluan ko na ng sugal eh. Susugal na rin ako. So, nung po siya, sinasanla ko yung sasakyan. Tapos, gagawan ko ng paraan, matubos, susugal ko, tutulak ako ng shabu. Hanggang sa dumating sa point na namatay yung mom ko, is imagine, namatay nanay ko, wala yung kotse. Nakasanla. Ganun kasakit yung ginawa ko sa family ko. Okay, buti lang yung sister ko, andyan may sasakyan siya, din lang sa ospital. So, bago siya namatay, nakita naman kami. Pero mayroon lang ako isang regret, no? This is how distorted I was because of my mom told me before, no, when she got amputated, sabi niya, John, pag ako namatay, huwag niyo na akong i-revive kasi ayokong nilalagyan ako ng tubo. Tubo. Sabi ko, sige ma, don't worry. But because of me, na nakadroga, because of the drugs in me, hindi ko masyado bigyan ng pansin yun, distorted yung pag-iisip ko. When she was rushed to the hospital, pagdating sa hospital, she died there. So, hindi alam ng sister ko kasi na yun ang binilin sa akin. So, ni-revive siya. So, dumating sa point na na-revive siya at nilagyan siya ng mga tubo. So, that was my cry nung dumating ako sa hospital. Sabi ko, Mom, I'm sorry. I know you didn't want this. Nasa ICU siya. She was revived after 8 minutes. 18 minutes na-revive siya. So, she was brain damage and severe brain damage and deep coma na siya. So, yun. So, I was saying sorry, no? But I was able to stay with her before she really passed on. So, she lasted pa mga 1 week eh. I was able to say sorry. So, I was thinking, ito na yung part na, parang, I felt sad kasi bakit? Hindi ako nakita ng nanay ko magbago. Pero, ang nangyari po sa akin, instead of seeking help, no? Ito na po yung part na, ito na yung start ng sinira ko talaga yung buhay ko. Paano nangyari? Lahat ng pera ng iniwan ng mom ko sa akin, lahat ng bahay na iniwan niya, inubos ko lang sa sugal, tsaka So, yun lang ginawa ko. Kumukuha ko maraming Tapos, bibenta ko para mayroon akong pagsugal.
Ganun po yung nangyari. Hanggang sa yung sister ko na nag-iisa kong kapatid na inaalalayan ako. Talagang, ano po siya, talagang umaano po siya sa daan way niya para matulungan ako, matutukan ako. Kasi she has her own life. She has children, she has husband, no? May sarili siyang buhay, pero talagang sila mag-asawa, inaalalayan ako, tinutukan ako. Dumating pa sa point na inaaway ko sila. Diba? Hanggang sa dumating sa point din na umalis sila sa sarili nilang bahay para mapalayo lang sa akin. Kasi sobrang ugali ko sa pagdadrugs eh. So, nung time na yun, yung pera na iniwan sa akin ng nanay ko po, ilan milyon po yun, tapos mga bahay. Naubos ko po yun. Naubos ko po yun, Okay? So, ang ginagawa ko po kasi kukuha ako ng marami, 300 grams para masustain po yung pagdadrugs ko. Tsaka, hindi ako maubusan, tsaka meron akong pagsugal. So, yun ang nangyayari sa akin, kuha ako marami para para masustain yung pagsusugal ko. Kasi nagsusugal na rin ako eh. Wala nang pumipigil sa akin, continuous na to, wala na. Tuloy-tuloy na to. Wala na akong preno nito kasi walang pipigil. Kasi inaway ko na pati kapatid ko. So dumating sa point na nasagad ko na lahat. To the point na naloko pa ako may mga sinalihan ako ng mga ginto, mga ganyan, naloko pa ako. Hanggang sa napunta na ako sa point na talagang nilalagay ko na sa peligro pati mga anak ko. Okay, kasi nagtutulak na ako, malaki na yung hawak ko eh. Tapos, yung asawa ko din, nandiyan din, pati yung mga anak ko. Dumating na sa punto na habang kadarating lang nung 300 grams ko, kadarating lang. Ang nangyari sa akin nun, meron tumawag sa akin na kaibigan. Okay, kaibigan sa droga, Kaibigan, tumawag siya, sabi niya, kukuha daw siya ng 1/4. That was Saturday. Sabi ko, ayoko muna magbenta kasi Sabado. Tsaka kadarating lang nung So, ayoko muna magbenta. So, dumating sa point na, sabi ko, sige, bibentahan na kita para may pangsugal ako kasi sagad-sagad yung pera. So, nagpunta ako. So, binentahan ko siya. Nakita kami dito sa may sukat, sa may Jaka Plaza. Tinawagan niya. Kaibigan ko Hindi ko akalain, di ba? So, pagpunta ko doon, binentahan ko siya. Kumuha siya ng 2,000 sa akin. So, kinuha ko muna yung pera just to make sure na safe. Tapos, umuwi ako sa bahay, kinuha ko yung So, pag abot ko sa kanya, napansin ko, habang naglalakad ako papunta sa kanya doon sa may Jaka, sabi ko, ba't may coaching nakastart sa kanan? Nakastart yung makina. Tapos, sa kaliwa, makita ko may mga tao. So, pag abot ko sa kanya, sabi ko, pulis to. So, tumakbo ko. Hinahabol po ako ng mga pulis. Naka-civilian sila, hinahabol ako. So, pag-habol sa akin, natakbuhan ko sila. Natakbuhan ko sila, naiwan ko sila. Pero nung dumating dun sa may likod kasi, sa may malapit sa UPS 5 sa may fence, pagdating doon, nung patalo na ako, hindi ko na kinaya. Pagod na pagod ako. So, nahuli ako. Pumunta kami sa bahay. Nakuha lahat ng mga drugs ko, pati yung mga ibang kasama ko doon. Pati yung lahat ng mga gamit ko sa bahay nakuha. So, yun po. So, nahuli ako. 300 grams, nahuli ako. So humingi po sila ng... That time, may areglo po kasi noong time na yun. I was able to give, na basta may certain amount silang pinaparaise sa akin. Hanggang sa dumating sa point na, nakapag-areglo po ako. May mga tumulong sa akin. Okay, makalabas. So, nakalabas po ako noon. Nagbayad po kami. Ngayon, so that time, should be my turning point, Kasi bakit? Wala na yung nanay ko My sister that time, when I called her, she doesn't want to get involved anymore with me. Kasi, ilang taon ko na silang hinahassle. Ilang taon ko na silang pinagnanakawan. Diba? Ilang taon tuloy-tuloy. Thinking na okay lang yon pero hindi pala talaga okay. Okay? Kasi, nagiging... Well, if you're on drugs, ang kapal na ng mukha mo, you're so very insensitive, you don't care anymore of what they feel. Ang importante, makuha mo yung gusto mo So, yun pong nangyari sa akin. So, nakalabas po ako noon. Nung nakalabas ako, instead of, that was, 2015, Instead of stopping, stop everything, tumuloy-tuloy pa rin po ako. Ngayon, that was it. So, after a few months, meron pa rin po akong drugs pa rin kasi nun. So, nangyari po sa akin, meron po sa akin tumawag na kaibigan,
na kaibigan na pusher din po siya. Pusher po siya, isa po siya sa most wanted ng Parañaque that time. Ngayon, he called me kasi wala na siya. So sabi niya, punta ko siya, dahil ako meron, bigyan ko siya. So pinuntahan ko po siya sa isang area dito sa Parañaque. So nagpunta ako sa kanya, nung punta ako sa kanya, di tumitira po kami. Habang tumitira kami, bigla po kaming pinasok. Pagpasok po sa amin sa loob, may mga barel. So kinabahan po ako kasi yung kasama ko po na yun, most wanted po yun. Number 1 that time sa Parañaque, most wanted po. So, yari ako nito kasi walang areglo, I can't do anything about this. I cannot ask help from anyone. 'Di ba? So yun po, so nakulong kami. So dinala kami sa presinto, nakulong kami. Hanggang may media na po, pinipicturean kami. Hanggang sa I tried giving my other house para, sabi ko, para mareglo lang po. Para hindi malakabas lang ako. So wala na pong chance. Hindi makalabas. So ang naging kaso ko po noon, Section 5. So yun po yung start na pagkakakulong ko, no? Nakulong na po ako noon, kasama siya. Hanggang sa dumating na po yung sa part na nagkaroon kasi ng pagsabog doon sa Parañaque. Alam mo ba yan? So, nagkaroon po ng pagsabog sa Parañaque City Jail habang nakakulong po ako doon. Okay? That was 2016, kung di ako nagkakamali. That was, yun na po yung kay Duterte na po time. Ako po na po siya noon. So, nakulong po ako 2015. I was there. I suffered. Kini-question ko pa nga si Lord. Sabi ko, Lord, ayoko po ito na itong nangyayari sa akin. Tulungan niyo po ako. Hindi ko na po ulitin. Same thing. Yung mga time na sinasabi ko sa sarili ko noon na hindi ko na ulitin, labas niyo lang ako. So I was like that. Yun po yung nafe-feel ko palagi. It feels bad kasi ano po yun Section 5. Minimum 5 years kasi isang branch lang po kami. So I was preparing myself sa pagdadaanan ko. So yun po, nakulong na po ako, nagstay po ako doon. Malungkot, ang hirap kasi hindi naman ganun karaming tao, pero yung part na napapaaway ka kasi, kulungan po yan. Iba-ibang ugali ng tao makakasalamuha mo doon. Iba-ibang ugali, sa pagbibintangan ka pa, yung may mga ganun, no? So it was hard. Kasi bakit? Hindi po yun yung binigay na buhay sa akin ng nanay ko Hindi yun yung pinangarap niyang buhay sa akin. Pero ito po yung choice ko Ito yung pinili kong buhay, kaya ito yung buhay na dinadanas ko. So, yun po. So, I was there. Yun, hanggang sa dumating I was worried kasi most wanted po. So, syempre, talagang tatrabahuin yung kaso. Ikukulong tong kasama ko. So, I was just praying. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Diba? Gusto ko talagang ayusin ang buhay ko. I wanna start I wanna give chance to my family. Malilit pa yung mga anak ko. So my eldest that time, she was only 14 years old. But my daughter, I have a daughter, I have a son, and I have a baby girl. So tatlo po sila. That time, malilit pa sila Sabi ko, Lord, gusto ko na po ayusin ang buhay ko talaga. Bigyan niyo po akong chance na makasama sa ulit, Lord. Kasi, they're beautiful children. So sabi ko sa sarili ko, yun na, so there. So that 2016, after a year, nagkaroon po ng pagsabog sa Parañaque City Jail. Nagkaroon pagsabog dyan. Dung pagsabog na yan, tinawag po kasi yung 10 sa mga nakakulong doon. Isa na po doon yung kaasunto ko. Pinababa sila sa kwarto ni Warden sa baba. Okay. Tapos, mga 8:30 ng gabi, may narinig kami malakas na sabog. So, pagkasabog, nabalitaan na lang namin sa news. Kasi wala kaming balita, selda-selda lahat Nabalitaan na lang namin sa news yung mga pangalan ng mga pinababa. Isa na doon yung kaasunto ko, namatay na. Pinasabugan sila ng granada. Something like that, no? So yeah, something like that. So yun po yung nangyari. I'm not sure, pero something like that po ang nabalitaan ko kasi tinitignan po namin sa babae. Naka-body bag na sila, dinalabas. 10 yun, tsaka lumabas na yung mga pangalan nila. So I was praying, sabi ko, ito na siguro yung part na, sabi ko, Lord, salamat hindi ako nasama. Kasi kasunto ko yun Pwede ako yung isama, pero in-spare ako ni Lord, no? Sabi ko, Lord, salamat. Kung gumagalaw pa rin yung kamay mo sa buhay ko. Kasi my mom is a very prayerful mother.
So she keeps on praying for me. So ito na po yun. Kasi ang blessing po ni Lord, no? Just to let you know, God's blessing parang atomic bomb yan eh. Pag nagpipray ang isang tao para sa'yo, blessing yan, tatamaan ka din. So I was part of it, no? I was part of that blessing. So inispera ko ni Lord sa kapahamakan. So sabi ko, Lord, salamat. So yun doon, dumating yung part na I was thinking na, naku, baka sana doon mapunta yung mga ibang kaso sa kasunto ko. So yun, madaling salita po, yung mga ibang kasunto nila, tinatamaan. Pag sinabing tinamaan, na pupunta sa Muntinlupa. Ako, naghihiring-hiring pa rin po ako noon. Hiring-hiring. Ako na lang po natira noon eh. Kasi, tsaka mayroon pa pala akong dalawang kasama. So, hiring-hiring na lang po kami. Praying na sana makalabas na kami. Pero tumagal pa po yung kaso namin ng 2 taon. Noong 2017, si Duterte nagbigay siya ng 5 branches sa drugs. Kasi isang branch lang po kami noon. It's hard. Kasi, imagine, ang jail po namin, ang capacity that time, 1,200 kasama female. Okay, 1,200 kasama female, 80% drugs. Isang branch lang po kami lahat. If you can imagine, ano yung itatagal namin doon? So, ang tagal po. So, pero by God's grace, nagkaroon po ng 5 branch. Nagkaroon ng plea bargaining. Plea bargaining po. Nagkaroon siya ng plea bargaining na if you're Section 5, if you plea if you plea guilty, magiging 1 year na lang yung kaso mo. Magbababas siya na ng Section 12, which is paraphernalia. So, ang tatamaan mo lang, magiging 1 year ka lang. So, praise God. Sabi ko, ito na. Ito na po yun. So, sabi ko, nag-plea bargain na lang ako. So, plea bargain ako. Still, that was 2 years and 6 months na po ako dun eh. Still, process. But nag-plea bargain ako, so, pwede na ako makalabas kasi 1 year lang yung sentensya. So, na-accumulate ko na. So, but still, yung mga process kasi inabot pa ng mga 6 months eh, bago ako nakalabas. So, finally, sabi ko, nakalabas na ako. Sabi ko, thank you, Lord. Sabi ko, ito na yung simula ko. Yun nga po, ganun pa man, ganun pa rin. Kasi nga po, wala akong pinagdaan ng programa eh. So, sinabi ko lang sa sarili ko, pag nakalabas ako, hindi na ako magdadrugs ulit. That's what I even told my children. Pag lumabas ako, hindi na ako magdadrugs. Pero ano po nangyari? Paglabas ko po, wala pang 5 oras, na naman po ulit ako. Shabu kagad ako ulit. Bakit? May sumalubong sa akin mga kasama ko sa kulungan. May mga tumulong sa akin. Kasi that time, pag uwi ko po wala na po akong uuwian dahil binenta na po ng kapatid ko yung lahat ng bahay. Thinking kasi po nila, iniisip nila na magpapunta na ako sa Muntinlupa. I'm going to jail. I'm going to prison. I'm going to spend my life in prison. So that's how it is eh. So yun ang iniisip nila. So, nung lumabas ako, everybody was shocked. Parang ang nangyari po, alam niyo po yung tinatawag na nabuhay ang patay. Hindi sila masaya. Okay, they were, oh no, problema na naman. Yan na naman yung problema. Yan na naman yung gulo. Yan na naman yung mangungulit. So yun po, so lumabas ako. Wala akong bahay. I tried to stay with my children, with my wife, pero sobrang distorted pa rin yung pag-iisip ko. Inaaway ko pa yung pamilya ng asawa ko. Naging bastos po ako kasi sobrang bastos ko talaga eh. Inaaway ko sila. Yun ang drugs eh. That's how drugs is. No? Mabait ka sa una pero pag yung pumiti ka, bastos ka na eh. Yung pagsira talaga yung pagkatao mo dyan. So yun. So wala ako matitira, madaling salita po. So yun, nagstay ako sa wife ko, sa condo niya. Hanggang sa nagtulak na naman po ako kasi may mga kasama ako sa loob na napunta na sa Munti na may koneksyon. So binigyan na naman po nila ako ng drugs. So ito na po yun. So natatakot ako nung kasi that time, war on drugs pa rin po yun, Duterte. Diba? So ang ginagawa ko na lang po, I tried my best para hindi mahuli. So nagbabagsak-bagsak na lang ako sa mga areas. Okay? So ang masakit po doon, so siyempre war on drugs, Duterte, pinapatay niya eh. So iniingatan ko talaga. Ayoko naman yung, kasi nasa utak ko noon, pag nahuli ka, first time, pagbibigyan ka ni Duterte. Second time, papapatay ka niya na. Yun ang nasa isip ko eh. But that's how it is eh. So, ang ginawa ko nun, sige, habang di pa ako nahuli. Pero ayoko na mahuli, ayoko na makulong kasi ganito po nangyari nun, ano. Nung nakalabas, bago ako makalabas, mabalik lang po tayo, no. Bago ako makalabas sa kulungan, gaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, nung una, yung 2015, ang pasok lang nun 16 kada linggo.
Nung pumasok na si Duterte, 50 na pong pumapasok twice a week pa. So 100, 120 every week. Just if you can imagine, dati yung pasilyo, yung daanan sa gitna, wala pang natutulog doon nun eh. Pero bago ako lumabas, punong-puno na po yun. So, just to share lang, yung grace po ni Lord sa buhay ko. That time, I was thinking, sabi ko, Lord, ba't mo naman ako pinakulong? Diba? Lord, sana hindi niyo ako pinakulong, ganito, ganyan. No? Pero alam mo yung huli, naisip ko, ang galing ni Lord. Kasi alam mo bakit? Pinakulong niya ako na mas maaga pa. Hindi niya ako pinakulong noong Duterte time. Kasi bakit? Nakaranas pa ako na maluwag sa kulungan. Tapos kasi nung nakaranas sa maluwag, syempre, nanungkulan na rin po ako sa kulungan eh. So nung nanungkulan ako, nung dumating na yung pagkarami-raming tao, yung tulugan po nila ganun. Dikit-dikit po talaga. Dikit-dikit po talaga. As in, nagpapalitan pa ng tulog yon. 2 oras nakatayo, 2 oras nakaupo, palit naman, ganun. Palitan ng tulog kasi po sobrang punong-puno na. Ako po, masarap ang tulog ko kasi po nanunungkulan ako. Doon ko po nakita yung kamay ng Diyos sa buhay ko eh. Talagang inano niya pa rin po ako, sinave niya pa rin po ako sa part na yun. So yun po, so nung nakalabas ako, yun na. Nagtulak pa rin po ako. Ginawa ko pa rin yung part na mga bagay-bagay na hindi ko na dapat ginagawa. Which, nasaktan po ang pamilya ko na naman. Pati yung mga anak ko. Sabi sa akin ng anak ko, sabi niya, Pa, kala ko magbabago ka na. Pero, ganyan pa rin yung ginagawa mo. So, ano po ako noon, nasaktan po kasi ako dahil nangako ko sa anak ko eh. So, ano po ako noon, naging ano pa ako, tapos one time pagdating ko pa noon sa kondo, tumitira po ako, yung anak kong lalaki, nilapitan ako, sabi niya, Pa, akala ko ba, hindi ka na magda-drugs? Di ba nangako ka? Sabi ko, oo nak, pero ngayon lang to. Ay, gano'n. So, tumatakbo sa isipan ko yun. Ang tumatakbo sa isipan ko, wala akong isang salita. Wala akong kwentang tatay. So yun po, so as time went on, madami po ako nababalitaan, madaming problemang dumarating sa buhay ko ng mga panahon na yun eh. Pero sabi ko sa sarili ko, parang enough is enough. No? That was 2018, that's December. So, nagtulak po ako ulit. Nagkaroon po ako na marami na naman kasi nga po meron ako naging koneksyon sa Muntinlupa. So, dumami na naman yung drugs ko. Pero one day, finally, dumating na yung part sa buhay ko noong 2020. Sabi ko sa sarili ko, tama na to. Enough is enough. I'd really wanna push this, yung pagtigil. Ayoko na po. Gusto ko na talaga tumigil. Gusto ko na po tuloy yung magandang maayos na buhay. Ngayon, paano ko po ito sisimulan? So finally, sabi ko, kasi nung kinakaus ko yung mga anak ko, galit na sila sa akin. Wala na silang pakialam sa akin. You don't care anymore of whatever mga sinasabi ko. Kasi sabi na, Pa, sinungaling ka, magaling ka magsalita, wala na kaming tiwala sa'yo. So masakit sa akin yun. Pati yung asawa ko lumayo na sa akin. So tumira ako sa tito ko noon sa Cavite. Nung doon ako sa tito ko, pandemic eh, no? Okay, yung tito ko na kumupkup sa akin, ginawan ko pa ng masama. Tito kong mahal na mahal ako, tito kong nagbigay sa akin ng pag-asa na para magkaroon ng, ayusin ko buhay ko. Huwag ka magalala, dito ka sa akin, dito ka tumira. Sabi sa akin ng tito ko. Ayusin mo buhay mo, alalayan kita. Alam niyo po ginawa ko doon? Ninakawan ko pa po yun. Yung savings niya, ninakaw ko. Malaking haliga, balik-balik ako kumuha, ninakawan ko siya. Nasaktan ko po siya. Ng todo. Kasi po siya po yung parang naging tatay ko nung kabata ko eh. Siya po yung tinitingala ko nun. Ninakawan ko pa po siya para dahil sa droga. Kumbaga na-enhance ko yung pagiging loko-loko ko nun. Mas lumala. Kasi bakit? Naging wala na akong pakialam, sobra na eh. Dati konti-konti lang kinukuha ko, ngayon lumaki na. Hanggang sa nakawanan ko siya. Hanggang sa nasaktan ko na siya. Doon po ako nakapag-isip na sabi ko, tama na to. Tama na to. Kasi po, one time, that was, nung isang beses po, mabalik na po ako dati, no? Nung paglabas ko po ng jail, nakita ko po si Kuya Benjo. Kuya Benjo po kasi, Bernabe, is a good friend of mine. And Kuya John, the owner, is a good friend of mine. Sabi sa akin ni Kuya Benjo, sabi niya, Pet, kamusta ka? Sabi ko, Benj, okay lang ako.
Sabi niya, pinag-uusapan ka lang namin ni Robert kagabi. Tawagan mo siya. Sabi niya, hinahanap ka niya. So sabi ko, sige, tawagan ko siya. Ayoko po siyang tawagan kasi alam ko may rehab siya eh. Alam ko may rehab siya. Ayoko muna siyang tawagan. Pero nasa isip ko siya palagi. So yun po, so it went on, no? So move forward na po tayo. Noong 2020, nung ginaganon ko na yung mga yung tito ko, sabi ko, naisip ko sa sarili ko, sabi ko, pandemic na yan eh. Pandemic na. Sabi ko, my children is so mad at me. They don't wanna see me anymore. Everybody is mad. So sabi ko, I don't want this kind of life anymore. This time, I'm serious. Titigil na ako. Ayoko na talaga. I'm gonna stop this. Pero sabi ko, I can't do this. I can't do this alone. I need help. So, nakita ko yung pangalan ni Bridgesman, si Kuya John, Robert T. Tumawag ako sa kanya. Sabi ko, Bert, kamusta? Sabi niya, ikaw kamusta ka? Ano nangyari sa'yo? Sabi ko, kinento ko sa kanya yung nangyari sa akin. Sabi niya sa akin, kinento ko sa kanya yung ano yung nangyari, nung nawala sa akin. Kasi kilala niya ako, kababata ako si Kuya Robert, Kuya John. Nakita niya yung buhay ko noon eh, kung ano meron ako. Ngayon sabi ko, Kuya, wala na ako nito. Wala na ito lahat. Ito nangyari sa akin. Sabi niya, sige, tigilan mo na yan. Pumunta ka sa facility. Tulungan kita. Akong bahala sa'yo. Hindi na ako nagdalawang isip po nun. Pero ang ginawa ko po nun last is, I went to the house of my wife. Yung ex-wife ko po. Magpunta ako doon para puntahan yung mga anak ko. Just to say goodbye to them for the one last time, no? Just to tell them na I'm sorry. And just I need a hug from them, and I told them that I will go to the rehab na, and I'll start something new. Kumbaga, ayusin ko na buhay ko. So yun, nung punta ako doon, so sabi ko sa kanila, I just want to see you, labas kayo. Sabi ng anak ko sa akin, what for? Hindi na kailangan pa. Sabi niya, okay, magpa-rehab ka, gawin mo yan para sa'yo. Hindi naman para sa amin yan eh. Gawin mo. Sabi ko, gusto ko lang kita makita, yakap lang. Hindi na kailangan. Gawin mo na yung gusto mo. So it hurts. But at the same time, at the back of my head, okay, it's okay. Kasi nasaktan ko sila eh. Pero from there on, sabi ko, this will be the last na sisirain ko yung buhay ko, itong part na to. So from there on, nagpunta po ako. That was June 17. Nagpunta po ako doon. So, after there, dito po ako dumiretso. Sabi ko, punta na ako ng Bridges. So, punta na po ako ng Bridges. So, dito po. Dumiretso ako dito June 17. Dumating ako dito. Sabi ko, ito na yung start ng pagbabago ko. So, sabi sa akin, okay, sabi sa akin nung isang mga staff dito, sabi sa akin, okay, inaantay ka namin kanina pa. Sabi niya kasi, tumawag nga si Kuya John. So, sabi ko, ito na yung start ng pagbabago ko. Sabi ko, ito na. So, sabi sa akin nung staff, okay, just to let you know, once na pumasok ka dito, hindi ka na pwede lumabas. Okay? So sabi ko sa kanya, nakapag-isip ako. Sabi ko, sige, papasok na ako. Hindi na po ako. Actually, nung pagpapasok, sabi ko, papasok na po ako. So nung papasok na ako, nag-isip pa ako isa pa. Sabi ko, teka lang, pinigilan ko pa sarili ko, pero sabi ko, hindi na to. Ito na po yun. So pumasok na po ako. So just to let you know, before I came in here, no, binura ko na po yung Facebook ko. Kasi it's so negative. Lahat po ng... It hurts kasi bakit po? I was in drugs for 32 years. I met a lot of people that I treat as friends. Okay? Pero I have clean friends, I have druggy friends, pero I enjoy time with them. Pero yun nga, druggy friends are druggy friends. You're not gonna be happy without drugs. You can't be together without drugs. Kailangan may drugs yan. Okay? So may kapalit, no? So, sabi ko, sige. Sad, but I have to do this. I'm gonna lose my friends, but I know I will gain a lot of new friends. So, I came in. Alam niyo, when I came in, it was the best decision that I ever made. Sabi ko, this is what I need, no? So, I really thank Kuya John. I really thank the Lord for giving me, for showing me, no? Na, ito, tawagan mo si Robert, tawagan mo si Kuya John, tawagan mo si Bridgesman. He's just waiting for your call. Tinawagan ko. He led me to that eh. Wala na akong ibang ginawa.
Pero hindi, ang alam po sa akin, nagnanakaw ako sa si tito ko, pero hindi po ako yung nagnanakaw sa ibang tao. Sa tito, sa mga kamag-anak ko lang, that's what I do. Even my cousins in Laguna, which loves me so much, which they respect me a lot, pero ginawan ko ng masama. That's how drugs affected my life. They respected me, they respected my family, they respected my mom so much. They even explained to me how my family is, even na wala akong tatay. Wala akong tatay dyan, pero you, your mom, and your sister, kayong tatlo, you have helped us so much. Nakatulong kayo sa pamilya natin. Kumbaga sinasabi niya na bueno pamilya kayo pero alam mo yun. So, umaasa kami sa iyo dyan na bubuuhin mo pa rin yung pagiging bueno pamilya mo, pamilya natin. Sinira ko po yun. Kasi bakit? Kinupkup nila ako kasi wala akong mauwihan. Pero, kinupkup nila ako pero yung ginawa, nagnakaw ako sa kanila. Ninakaw ko siya. Kasi bakit? Gigingan ako yung gusto ko tumira So, mababawi ko naman yan So, yun ang inisip ko palagi. It's always been like that. Mababawi ko yan. Inside Bridges of Hope, I learned a lot of things. Feeling ko nung when I first came in, alam ko naman lahat Kaya ko to parang papahinga lang ako. Pero it's more than that, Dito nakilala ko sarili ko mabuti. Nakilala ko kung gaano pala ako talagang kamanipulador. Kasi inisip ko, it's because of drugs kaya ako ganun ng ugali ko lumalabas. Dito wala na nga akong drugs, lumalabas pa rin yung ugali ko So dito, nalaman ko kung gaano ako kabastos, kawalang ka-irresponsable, kawalang kwenta, kung gaano kawalang pakialam. I learned a lot of things. But dito na-address lahat ng ugali kong yun. So sabi ko, okay, this is how I am. Ito yung kailangan ko baguhin sa sarili ko. So, going through the program, na-facilitate ko sa sarili ko mabuti na by the help of the kuyas, natutulungan nila ako kung paano pagbabago dapat kong gawin. They lead me to the path na kailangan itong dadaanan mo para maging maayos ang buhay mo. Kailangan mo muna tanggapin. Pag natanggap mo, baguhin mo. Sabi ko sa sarili ko, I'm gonna grab onto this. Yayakapin ko itong programan to. While going through the program, may lumalabas akong ugali. Pero I'm excited kasi why? Every time na may lumalabas sa akin ugali dito, every time na may prosesong ginagana para sa akin, natututo ko, niyayakap ko po Minsan, nagagalit ako kasi feeling ko tama ako Yun na naman, yung ugali ko sa labas, lumalabas na naman. So dito po na-address. With the help of my kuyas, they were able to explain everything to me. I was able to accept my mistakes in the right way. So I really thank the facility, I really thank the program. Nakilala ko sarili ko mabuti. Now, malakas ako. So of course, sinasabi ko rin sa sarili ko, I'm excited, While in the program, sabi ko excited ako. Kasi bakit? I'm excited to the part na my children hates me, but, sabi ko, pag dumating ang time, pag nakalabas ako dito, maayos na ako. Makikita nila maging maayos ako. Susuyuin ko sila, papakita ko sa nila na ayusin ko yung buhay ko at papakita ko na pagiging tatay nila ulit ako. Pabalik na yung tatay nila. So sabi ko, I'm excited. Iba yung excitement ko nun. But sabi ko, okay lang kahit di ko sila makausap. But the Bridges of Hope, iba Nagbabago ka na. Pero ang binigay nila sa akin, pinakamagandang gift na binigay nila sa akin, they were able to get in touch with my daughter. Inayos po nila kami. Pinag-usap kami. So yung time na yun, nung nakita ko yung anak ko, we call it dialogue, Kasi my daughter doesn't want to deal with anything to do with me anymore. So nagkaroon kami dialogue, sabi sa akin, nung anak ko sa akin. So, I was crying. Kasi nakita ko siya I was crying so hard. Sabi ko, wow. Sabi ko, I'm thankful. Kasi bakit? I have a chance to fix my life with my children. Diba? Bonus na lang yun kasi iniisip ko, with or without my children, ayusin ko buhay ko, tapos eventually, babalikan ko sila pag maayos na talaga yung buhay ko. Kasi yung tinuturo dito, mahalin mo na muna sarili mo bago ka magmahal ng iba. Diba? Pakita mo, ayusin mo, mahalin mo sarili mo, kasi pag hindi, paano mo papakita sa tao na mahal mo sila, sarili mo hindi maayos. Diba? So, kaya ako naging excited kasi inaayos ko na yung buhay ko, hindi ko na sisirahin ulit dahil pag nakita ko anak ko, I'll make sure na magsasama-sama kami ulit. Kasi yun lang naman niyaantay nila Alam ko. So, nung nagkaharap kami, sabi ko, wow. Sabi ko,
God is good. So, nung nag-usap kami nung anak ko, usap kami. So, yun na. Sinabi nila sa akin yung mga ginawa ko sa kanila. She even told me, alam mo, pa, no? Ayoko talaga eh. Di ba? It took time, really took time bago nangyari yan. But you know, my kuyas here, I owe it all to them. That's one of the reasons that's why I'm here is because hindi nila ako pinabayaan. Talagang ginawa nila ng paraan, mahanap yung anak ko at makausap, no? So yun po, so nakusap ko yung anak ko, tapos sabi sa akin ng anak ko, pa, ayoko talaga, pero I'm giving you a chance. One last chance. Okay? If you fail this time, wala na ako. Hindi na talaga. Hindi na kita papatawarin kahit kailan. So, talagang ano siya, galit na galit. Salamat, no? Binigyan niya ako ng chance. So, sabi sa akin ng anak ko, yun, pero pa, I'll forgive you, but I don't trust you at all. You have to gain it. Okay, sabi ko, no problem. Because knowing me before, para makingi akong pera, iba yung ugali ko kasi before. Sige na, please, patawarin mo na ako. Forgive, tiwala ka na sa akin. I'll force them magkatiwala sila ngayon. Yung ugali, kasi distorted yung pag-iisip Kailangan ko magkatiwala ngayon, tiwala mo na ako, magkatiwala na kayo ngayon sa akin. Ganun ako Pero this time, sabi ko, okay lang. Sabi ko, sige. You know what? Ang nangyari po nun, sinabi ko sa kanila yung plano ko. I told them, sabi ko, after my program, I will stay here in the facility. I will not leave here because it's not gonna be safe for me outside. I will stay here. I have my new set of friends. My kuyas will be my friends. And I'm gonna stay here. I'm gonna help others like me. Hindi ako alis sa facility. I'm gonna work here as a staff. I'm continue to do good by helping others like me. So sabi na anak ko, sige, tingnan natin. Parang gano'n, di ba? Tinuloy ko po yung plano ko. I was able, nakakausap ko na po yung anak ko weekly. Nakakausap ko na sila, no? Nagkagantuhan na kami, masaya kami. Pero una, kapaan muna, syempre. Kasi that time, my daughter is already, she was already, 17 na siya, medyo matured na, no? Yeah, so yun. Sinabi niya sa akin lahat sa sama ng loob niya. Saktan ako kasi madami siya sinabi sa akin na, wow, nagawa ko pala yun. Okay? So yun po. So now, ito na po ako. Ginampanan ko yung lahat ng mga pinakangako ko sa kanya. So yun po, no? Gaya nga na sinabi ko, ito po yung so nung time na yun, residente pa po kasi ako noon, nag-usap kami, no? So yun, ginampanan ko, inayos ko yung sarili ko hanggang sa nag-complete ako, nang hindi umaalis dito. Kasi ganito po kasi hindi naman po ganun kadali talaga dito. It's hard. Pero if you put your heart into it and your mind, kaya mong gawin So ito na po yun. Yung plano kong pagtigil, may suporta na. May support na po. Ang Bridges of Hope. I have new set of friends. I have a family actually. Ang laki ng pamilya ko. Diba? Natutulungan ko sila. So ito na po. Bali, I'm here. No? So, nag-complete ako. Tapos pagkatapos ko mag-complete, nag-work na po ako dito as a staff, as a community supervisor. So here, I'm one of the staff here. I work as a counselor also. I take care of, whenever they need someone to talk to, I talk to them. So, pag merong kailangan tulong, tinutulungan namin. Okay? Kami pick up sa mga residente, sa mga kailangan, kunyari, humingin tulong yung family, for pick up, kami pick up. Ako po, nag-team leader din po ako doon. I'm a team leader. And at the same time, I'm one of the counselors here. So, nung nag-reconcile na kami ng anak ko, I was blessed po. I was happy. I'm so happy. Na-feel ko po yung kamay ng Diyos sa buhay ko. Na if I do good, no? Yung niya po sa akin, yung plano niya po sa akin, naramdaman ko Kasi bakit? Inayos niya po yung pamilya ko ulit. Nung inayos ko yung buhay ko, inayos siya po yung pamilya ko. So, nagka-reconcile na kami ng mga anak ko. Nagkakausap na po kami palagi, Naging mas masaya na ako kasi every week na kami nag-uusap. Hanggang sa dumating sa point na yung nakakalabas na ako, lumalabas na po kami. Nagkikita na po kami palagi, every week. Kasi nung pandemic, di kami makalabas dito Pero, nagkikita kami, nag-uusap kami palagi. It's a blessing, no? They call me every day. Hanggang sa dumating yung time po, ito po, hanggang sa dumating yung time na let's say after a year or so, my daughter told me, sabi sa akin, Pa, you know what? Ito po yung sinabi sa akin, this is the best feeling. No? This is yung fulfilling time sa akin. Ito yung talagang naramdaman ko talaga yung blessing sa buhay ko. Sabi sa akin, Pa, alam mo, sabi sa akin, you have proven yourself to me
to us. I trust you 100% already. So parang for me, no, parang sabi ko, I wasn't expecting this, no, pero sabi ko, hindi ko inaasahan. Pero kasi, I was just doing the right thing eh. Gumagawa lang ako ng tama. Natural ko ginagawa lahat ito eh. But you know, that's the gift of God eh. Kasi I was doing the right thing. Everything else will follow. Okay? Just to let you know, yun, so sabi ko, ano po ito? Sabi ko, thank you Lord for that grace. Grace po ni Lord kasi sa buhay ko talaga yun eh. Grasya po ni Lord sa buhay ko yun. Grabe. And just to let you know, my sister po, okay? My sister, galit po kasi sa akin yan. Okay? Yung sister ko, 10 years na po kami hindi nag-uusap simula nun. Hindi ako kinakausap. Ang kausap ko lang palagi ay yung bayaw ko. Just to add lang, no, bayaw ko lang kausap ko palagi. Ngayon yung bayaw ko, nung nakulong ako, siya kinakausap ko, pinapadala akong pera doon. Tapos nung ito na, hindi niya po ako kinakausap talaga. So one of my prayer, sabi ko, I was supposed to talk to them, yung dialogue din with my sister, no? Kasi nang gusto ko na ayusin lahat eh. You know what happened? Yung kinokontak nila yung sister ko, hindi nila makontak, yung bayaw ko. Then I found out, nung Christmas, namatay pala yung bayaw ko sa COVID. Namatay po siya. Yun yung masakit sa akin. Kasi po, dalawa na po kami magkapatid. She's my younger sister. Namatay yung asawa niya. She didn't call me. She didn't need the support of his brother as a kuya. So parang, wow, nasaktan ko talaga siya. Saktan ko pala yung kapatid ko. That's how I affected her so much. So alam mo, I was praying about it. Sabi ko, Lord, gusto ko talaga makausap yung kapatid ko. Gusto ko mag-sorry. Alam mo, God is good. So, nakakapag-church na po kami ng mga anak ko. I go to Lighthouse Christian Community here in Alabang. It's a Christian school. Christian church na. I go there every Sunday. The facility gave me a day off na Sunday, Monday. So nakakapag-church na po kami ng mga bata. So nakakapag-church kami, ganyan. So one time when I was in church, sabi nung anak ko, "Pa, parang si Tita Jo pa yun ah." Sabi niya sa akin. Sabi ko, "Son?" Sumiyak na yung kapatid ko. Ay, yung anak ko umiyak na siya. Sabi niya, "Pa, ito na yung time na makakausap mo ng kapatid mo. Ito na yung time pa na makakapag-sorry ka na." So, tinitignan ko, sabi ko, siya ba yan? Oo, pa, si Tita Jo pa yan. So, after 10 years. So, umiyak na yung anak ko kasi sabi niya, kasi my daughter kasi, she's so happy yung sa sitwasyon ko ngayon. So, masaya niya na, iba na si Papa, lakin po yung nagbago. So, she's so happy na parang, she's excited na magkita kami ng kapatid ko, yung ganon. So sabi niya si Pipay. So sabi ko, uy, o nga no. So yun na po. So I waited, no. Sabi ko, sige, hintay lang ako matapos yung church. Ngayon, nung altar call, kasi may altar call sa last part ng church namin, yung when the elders pray for you, ganyan. So sabi ng anak ko, tara pa-pray tayo. So nagpa-pray kami. Sabi nung elder, kasi friend ko rin yun, sabi niya, what's your prayer? What do you want to pray for? Sabi ni Simone, sabi nung anak ko, sabi niya, I pray for Papa to have the courage to go up to her sister and say sorry. Kasi nahiya ako, hindi ko alam eh. So sabi ko, pray kami. Ganun ba? So nag-pray kami. Alam mo, after the prayer, hinila ako ng kaibigan ko, yung nag-pray sa amin. Dinala niya ako sa sister ko. So there, I told her, when I saw her, I hugged her. Sabi ko, I'm so sorry. Nag-sorry ako sa kanya. Sabi ko, I'm so sorry. I'm so sorry for not being a brother to you. I'm so sorry for I have hurt you so much for all the things that I have done sa iyo. Now I know how you feel. Sabi ko sa kanya ngayon. Then I hugged her sobra. Then she goes, sabi niya sa akin, Kuya, I forgive you. That's the best thing that ever happened to me that day. Talagang sabi ko, God is good, no? God is working in my life. Kasi ano po yun eh, I'm holding on to this, kung alam niyo po yung Jeremiah 29:11, it's a verse in the Bible. No? So sabi ni Lord sa Bible, sabi niya, may plans for you, it's not to harm you, but to give you hope in the future. My plans for you is to prosper you and to give you hope in the future. Yun po yung plano ni Lord sa buhay ko eh. Ngayon nag-work na po talaga yun.
I followed him, I listened to him, and his blessing is there. Ngayon po, I'm almost 5 years sober, and I'm so happy, and I'm so blessed, no? Kasi bakit? I have my family with me. I have my new set of family, Bridges of Hope family. And, hindi po ako nagigiyang. Kasi bakit? I don't want to lose everything that I have now. I don't want to lose this. I'm so happy with everything that I have. I lost a lot of things in my life. I lost my houses. I lost my money that was left that was left to me by my mom. I lost everything. But nothing can change. Walang kapalit tong lahat kung meron ako. Makakausap niyo po yung ma'am po. Ano po yung gusto niyo pong sabihin sa Hey, ma'am. Gusto ko sabihin sa mom ko, Ma'am, you're never wrong in everything that you teach us, that you tell us. You were always right. Thank you for everything. Now, for sure, I will see you in heaven when that time comes. I love you. Sana nagustuhan niyo ang kwentong buhay ni John Pet. Kung gusto niyo pang makarinig ng ibang storya, kagaya niya, huwag niyong kakalimutan na panoorin ang iba pa naming videos. At huwag niyo rin kakalimutan silipin ang mga links sa aming description. Mabuhay po kayo at maraming salamat.